na-solve ang problema mo, nakala mo hindi mo kaya at ng pamilya mo, yung naranasan mo ang muling pagkabuhay ni Kristo habang nabubuhay ka dito sa mundo, kapatid, kung papaanong kapag tayo namatay ng literal at binuhay ni Kristo ng may kapal sa kalangitan at hindi na tayo mamamatay, gayon din naman, kapag naranasan natin sa ating buhay na tayo'y namatay dahil sa kasalanan, dahil sa matinding problemang ating pinagdaraanan, mahihirapan na ang demonyo na patayin ulit tayo sa problema sa kasalanan kung ito'y napagtagumpayan na natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kahit na ayaw natin, sana kapag nandiyan na ang karanasang yan na hindi naman din natin maiiwasan, kamatayang literal o metaphorical man, harapin natin ng may pananampalataya. Huwag nating iuurungan. Basta, kapatid, kapit lang. In as much as ginay ko naman sa banal na kasulatan. Halimbawa, dun sa isang favorite passage ko, Ecclesiastes 3, verses 1 to 8. Yung nagtataglay ng mga opposites in life. Time to be born, time to die. Time to heal, time to kill. Time to plant, time to uproot the plant. 14 opposites in life. Wala akong nakitang time to give up. Yes, walang time to give up. Kahit na may verse na nagsasabing, there is time to die, walang time to give up. Na para bang sinasabi ng passage na ito, kapatid, sinasabi sa atin ng Panginoon, ano man ang maranasan mo sa buhay, sa mundong ito, na pagkamatay, do not give up. Hold on to Him. Huwag kang bibitaw sa Kanya sa biyaya ng muling pagkabuhay niya. Kumbaga sa talaba, dapat ang pananampalataya natin, kahit patay na, nakakapit pa. Sa pagkatandaan natin, pwedeng tama yung expression natin habang may buhay, may pag-asa. Pero kapatid, sa wari ko'y wala naman yan sa Biblia. Sinong nagsabi niyan? Tao lang. Pero hindi ko sinasabing mali yan. Yan ay base sa ating karanasan, base sa ating kakayanan, base sa ating punto de vista, base sa ating kamalayan. Pero ang sinasabi ko'y ganito, sa kamalayan ng Diyos, sa punto de vista ng Diyos, kahit kamatayan, kaya niyang gawan ng paraan. Kaya wag mong sasabihin sa Panginoon yung expression, habang buhay, may pag-asa o may buhay, may pag-asa. Kasi sasabihin niya sa iyo, kahit sa kamatayan, kaya kong lagyan yan ng pag-asa. Natatandaan ninyo kung paano niya itinuring yung kamatayan ng babaeng anak ni Jairo? Anong sabi niya? Hindi patay ang bata, natutulog lang. Natatandaan ninyo kung paano niya binuhay na magmuli si Lazaro? Hindi niya sinabing, Lazaro, mabuhay ka. Ang sabi niya, Lazaro, lumabas ka. Sapagkat para kay Kristo, kahit kamatayan pa yan, pagtulog lang yan. Or, kayang-kaya niyang gawan ng paraan. No wonder, bago namatay si Jesus sa krus, natatandaan niyo yung sinabi niya? Ang sabi niya, it is finished. Hindi niya sinabing, I am finished. Ang sabi niya, naganap na, tapos na. Hindi niya sinabing, tapos na ako, tapos na maliligayang araw ko. Pagkatapos nito, wala na. No? Ang sabi niya, it is finished. Ano yung it is finished? Hindi siya, kundi yung pinapagawa sa kanya ng Ama. Siya, hindi siya, sapagkat alam niya, kahit siya'y mamatay, siya'y muling mabubuhay. Kaya sana, kapatid, ganun din tayo. Ano man ang maranasan nating pagkamatay sa buhay na ito, harapin natin ang may pananampalataya sa Diyos at huwag na huwag nating sasabihin, tapos na ako. Manapang sabihin natin, tapos na ang kaya at dapat kong gawin. Ang Diyos naman ang gagawa para sa akin. Sapagkat anuman ang hindi ko kayang gawin, ang Panginoon ko ang siyang gagawa kay kilos para sa akin. Kapatid, nasa mga paa, nasa mga legs, nasa mga arms, nasa mga kamay mo pa rin ang paraan. Father, akala ko ba mayroong hangganan ng aking kakayanan? Yes! Pero bakit nasa sa akin pa rin ang paraan? Ganito yon. Ang tanging paraan kapag wala nang nangyayaring maganda sa kabila ng mga ginagawa mong pagsisikap, nasa mga kamay mo pa rin, nasa mga arms mo pa rin, nasa mga legs mo pa rin, nasa mga feet mo pa rin, ang gawin mo, yung feet na yan, yung legs na yan, ibaluktot mo,
lumuhod ka. Yung mga arms na yan, yung mga kamay na yan, itaas mo, sumuko ka sa Kanya. Yung mga hands na yan, isalikop mo, magdasal ka. At sabihin mo, Lord, nagawa ko na yung kaya at dapat kong gawin. Ikaw naman. At darating ang tulong na iyong kailangan. Doon mo mas mararamdaman ang katotohanan. Doon mo aangkinin ang katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay sapagkat sa iyong pagkamatay, sa kasalanan, sa problemang pagdaraanan, muli kanyang bubuhayin because just when you're about to give up, He will hold your hand, hold you up, and tell you, do not give up, stand up. Nakakita ka na ba ng boksingerong matapos ma-knockdown, hindi na tumayo? Hindi na bumangon? Walang ganon. Kung merong ganon, iba na yon. Patay na yon. Delikado na yon. Lahat ng boksingero, kahit ma-knockdown, tumatayo para makabawi. Hindi man sa boxing muli kapag nabilangan na, kundi sa ibang bagay sapagkat alam niya, tatayo siya. Hindi lang boxing ang buhay. Marami pang mga laban na kung dapat pagtagumpayan at pwedeng mapaglabanan, mapagtagumpayan sa aking buhay. Ganon din sa buhay. Kung ma-knockdown ka, niloko ka, hindi lang yan ang buhay. May sakit ka, hindi lang yan ang buhay. Hindi nag-boom yung negosyo, yun lang ba ang negosyo? Hindi ka napasok sa trabaho, yun lang po ba ang trabaho? Yan lang bang taong yan ang makapagpapasaya sa'yo? At hayaan mong uminog dyan ang mundo mo sa pagkatalo, pagkabigo, sa problemang naranasan mo? Amon, na-knockdown ka, do not stay down. Laban! Father, ka-knockdown ko lang, kadadapa ko lang, parang walang katapusan, tapos patuloy ang paglaban. Parang hindi ko na mayaayos ang lahat ng ito. Sino bang nagsabi sa'yo, lahat ay tapusin mo, lahat ayusin mo? Masyado ka lang nabibigatan kasi iniisip mo na yung 10 years from now, 5 years from now, iniisip mo na agad, dapat magkaganito, dapat maayos to, dapat maayos yon. One at a time. Kung ano lang muna yung kaya mo. Sapagkat ang Diyos, ang siyang magpupuno ng kakulangan mo. Siya ang aayos. Siya ang magtatapos ng lahat. Basta huwag kang mag-give up. Kaya huwag mong isipin, paano mo maayos? Paano mo matatapos? Bahala ang Diyos. Basta, gawa ka ng karampatang pagkilos. Do not give up. Magsikap ka pa rin kung ano lang yung kaya mo. Ano ang laban mo ngayon? Laban ng kalusugan mo? Gusto mong gumaling? Sa palagay mo, ayaw kang gumaling ng Diyos? Meron bang magulang na nakatitiis sa anak na naghihirap? Na ayaw gumaling ang anak? Sige nga. Gusto mong magkasundo muli kayong mag-asawa? Okay? Meron bang Diyos na ayaw magkasundo ang mag-asawa? Siya ang nagpag-isa sa inyong dalawa? Gusto mo na magbuo ang pamilya mo? Siyempre, mas lalong gusto ng Diyos. Gusto mong masolve ang problema mo, makapagbago ka ng buhay, magbago yung mahal mo, mas lalong gusto ng Diyos. Kaya kung yan ay iniisip mong laban mo, ang isipin mo, mas laban ng Diyos ito. Kaya hindi imposible ang himala at milagro. Ang hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Do not give up. Para may mangyari pa ring milagro, may himala pa ring maganap. Walang mangyayari kung lahat kayo mag-give up. Dapat may lumaban. Huwag mong kalituhan yung pagkapagod mo at huwag mong isipin na wala ng pag-asa mo. Habang may buhay, may pag-asa, buhay ka pa, may pag-asa ka pa, napapagod ka lang. Sapagkat yun ang ginagawa sa iyo ng demonyo eh. The devil knows he cannot take you out. Hindi kanya kayang patayin. Bakit? Hindi naman siya nagbigay ng buhay mo eh. Unless isuko mo ang buhay mo sa kanya. The devil knows very well he cannot take you out. Kaya ang ginagawa niya, he is wearing you out. Pinapagod ka niya. Para mawalan ka ng pag-asa. Ano ang sabi ng Panginoon? For those who are tired and weary, come to me. I will give you rest. Alam ng Panginoong mapapagod ka. Alam niya. Kaya yung demonyo, inuunahan na niya. Pag napagod ka, huwag kang lalapit sa demonyo. Mas lalo kang mawawala ng pag-asa, diskarte sa buhay. Lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng kapahinga sapagkat maginhawang dalhin ang aking pasanin. Father, teka. Sabi mo, bibigyan niya ako ng pahinga. Bakit bibigyan niya pa rin ako ng pasanin? Ganito. Ang pasaning ibibigay niya ay mas kaya mo sapagkat kasama na siya sa pagbubuhat nito. Alam po ninyo yung pamatok na nilalagay dito sa batok ng isang animal, halimbawa baka o kalabaw o asno, nasanay tayo dito sa Pilipinas na isa lang nakalagay, di ba?
isang hayop lang, nakalagay isang pamatok lang. Sa mga Israelita, si Jesus ay isang Hudyo. Dalawa yan. Dalawang animals yung nagdadala. So magkahugpong na dalawang pamatok. So in essence, sinasabi ng Panginoon, ito ang pamatok na ibibigay ko sa iyo. Karpintero ko, ako ang gumawa nito. Isang batok sa batok mo, isang pamatok, yung isang pamatok sa akin. At dahil mas malakas, mas makapangyarihan ako sa iyo, ako ang mas magdadala ng problemang ito. Basta, lumakad ka para madala kita sa pangarap ko para sa iyo. Yun lang hinihingi sa atin ng Diyos. Do not give up. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lagi kong sinasabi, hindi ka buhay ngayon kung wala nang magandang balakin para sa iyo ang Panginoon. Lalong-lalo na when it concerns your family. Sa mga nagpapapray over, magka-asawa pa kahit may edad na. Sa mga nagpapapray over na magkapera. Sa mga nagpapapray over na sana matanggap sa ganitong gustong trabaho, mag-boom yung negosyo. Medyo hindi pa ako sigurado eh. Kaya yun ang sinasabi ko, matupad nawa ng Diyos ang maganda niyang pangarap para sa iyo. Hindi ko sigurado na yung pangarap mong negosyo, pangarap mong trabaho, kung yan din ang pangarap niya para sa iyo. Pero isang bagay sigurado ko, pagdating sa pamilya, pagdating sa pagbabago, pagdating sa pagbabago ng mahal mo, pagdating sa pagkakasundo ng mga anak mo, pagdating sa pagnanais mong maiayos ang pamilya mo, yun, sigurado ako, pangarap niya yun para sa iyo. Eh di ba, yan ang pangarap natin lahat. Di naman ng mga material na bagay kundi ang maayos na pamilya at mga mahal sa buhay. Darating at darating tayo sa mga problema concerning our family. Pag dumating yan, isipin mo yung sermon na ito, ha? Kasama mo ang Diyos na nangangarap na iayos ang problema na yan. Basahin po ninyo yung sinasabi sa Psalm 23 verse 5. At maliwanag ang sasabihin doon. In front of my enemies, in the presence of my enemies, the Lord will prepare a table for me. Ipaghahanda ako ng Diyos. Yan ay simbolo ng tagumpay sa harap ng aking mga kaaway. Di po ba? Kung meron mang napakasarap na tagumpay, ay yan ay sa harap ng mga tao na sa'yo'y umaaway o ng mga problema mo sa buhay. Wala nang masasarap ang tagumpay kung sa kabila ng lahat ng nangyayari sa'yo, sa tulong ng Panginoon ay napagtagumpayan mo ito. Take note, hindi sinasabi ng Salmo, kinakailangan mo nang wala ang kaaway. Kinakailangan mo nang walang problema sa buhay. And then God will prepare a table for us. No! Yes, may blessing kapag walang problema. Blessing yan. Pero wag natin kakalimutan that even in the midst of sufferings and problems, God can still and will still even more bless us. Sa katunayan, doon niya mas naipaparamdam ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal, when everything is not okay in our life. Kapatid, hindi mo kinakailangang i-edit ang buhay mo. Hindi mo kinakailangang sabihin sa sarili mo, wala akong problema, kung sa totoo lang, ang dami talaga. Hindi mo kinakailangan sabihin sa sarili mo, masaya ako, kung sa totoo lang, nalulungkot ka at nanghihina ka na. Pero, kung si Kristo talaga ay nasa buhay mo, at ang buhay mo ay nasa mga kamay ni Kristo, kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, pwede mo pa rin ma-feel, you'll emerge victorious at panalo sa kabila ng lahat ng ito. Maayos din ito, malalampasan ko rin ito. Iba ang pag-asa ng tao na nasa mga kamay ni Kristo. Kagabi nga po, nung magpe-prepare ako para sa humilyang ito, nakita ko yung isang caption na may picture sa FB. Isang lalaki na may hawak ng rosaryo. Ang sabi ng caption, sino mang may hawak nito, siguradong panalo, walang talo. Maganda, pero kulang palagay ko. Kasi di ba may mga pagkakataong rosaryo ka ng rosaryo, simba ka ng simba, tapos darating na yung mga problema, feeling mo very down ka. Kaya nga susumbatan mo pa ang Diyos. Nagro-rosaryo naman ako, nagsisimba naman ako, bakit ganito? Kaya kulang yung mga ginagawa natin sa relihiyon. Kung hindi ito hahantong sa isang malalim na relasyon sa Panginoon. Tama na maghawak ng rosaryo, pero dapat mag-lead ito
sa paghawak sa buhay natin ng ating Panginoong Jesucristo. Doon mas mararamdaman mo, sa kabila ng mga problema, malaki ang pag-asa. Mayorya ka, mananalo at mananalo ka. Kaya mga kapatid, isa ring dahilan kung bakit nakalambong ang mga imahe ay upang sabihin sa atin, hindi naman mahalaga kung minsan yung pagtingin natin sa Diyos. Ang mahalaga kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. You are valuable. You are the apple of the eyes of God. Mahal ka niya. Yun ang challenge. Hindi lang yung ipakita natin sa Panginoon na mahal natin siya, kundi yung maniwala ka talaga. Maramdaman mo talaga. Makakumbinsi ka talaga na mahal ka niya. Yun ang mas magpapatatag sa atin sa gitna ng problema. Hindi yung pagmamahal natin sa Diyos, kundi yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Kahit na may problema ka ngayon, at kahit na walang kasiguraduhan, bukas makalawa, solve na ba yung problema? Magkakasundo na ba ang pamilya? Magbabago na ba ang anak o ang irresponsableng asawa? Magkakaanak na nga ba? Matutupad na nga ba ang hinihiling mo sa kanya? Walang kasiguraduhan yon. Kapatid, kahit na may problema ka, ilalagay mo yon. Hindi ka tulad ng iba na nagsasabing, saka lang ako magsisimba kapag wala na akong problema. Hindi ka rin nakikinig sa iba na nagsasabing, ba't ka nagsisimba? May nangyayari ba sa buhay mo? Hindi ka naman kasi ganun ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay yung pananampalataya nung magnanakaw na nagsabi kay Jesus, alalahanin mo ko pag naghahari ka na. Isipin ninyo, nagdurusa siya, pati si Jesus nagdurusa. Pareho silang mamamatay. Walang pinapakitang kapangyarihan si Jesus, pero naniniwala siya na hari si Jesus. Ganun ang pananampalataya. Yun ang pananampalataya na hawakan mo, sapagkat yun ang pananampalataya na magpapanalo sa iyo. At yun ang pananampalataya na maghahatid sa atin pare-pareho sa paraiso. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. You don't have to be perfect. Things around you do not have to be perfect. People surrounding you do not have to be perfect for God to perfectly do His holy will in your life. You just have to trust Him. You just have to follow Him. And things, unti-unti, will be alright. So ano man ang kalalagayan mo ngayon, kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, sino man ang tao sa paligid mo ngayon, ano man ang nararanasan mo ngayon, ikaw ay nasa sitwasyon na pwedeng-pwede kang katagpuin at tulungan gawa ng milagro sa buhay mo ng ating Panginoon. Remember, nag-ahayuma lamang ng lambat ang mga alagad nang tawagin sila ng Diyos, ng Panginoon. Nag-iigib lamang ng tubig yung babaeng Samaritana nang baguhin ni Kristo ang buhay niya. Nagkakasala pa nga si Mateo bilang isang publikano. Ginagawa ang kanyang trabaho nang biglang tawagin siya ni Kristo. And so God will meet us where we are. Yang tatlong yan, ilan lang sa halimbawa yang nalagyas sa Diyos. They followed Him. They trusted Him. And then miracles, boom, happened to them. So kahit sino, kahit ano, pupwedeng gawa ng Panginoon ng milagro. You may be thinking, lalong-lalo na kung sadsad ka na ngayon sa suliranin, Father, again, that's too good to be true. Hindi na para sa akin yan, siguro para sa katabi ko. Kasi ala na, wasak na ako, baon na ako sa utang ko, lugmok na ako sa bisyo ko, wasak na ang pamilya ko, parang wala nga nang magmamahal sa akin eh. Wala nang tumitingin sa akin, wala nang nagpapahalaga, hanggang dito na lamang ako. Wala nang mararating ang buhay ko. Okay? Pero ito ang sasabihin ko sa iyo. Kung naayos ng Diyos ang mundong ito, out of nothing, nang wala siyang pinasimulan, nang walang tulong ng kahit sino o kahit ano, kapatid, mas kayang-kaya niyang ayusin ang buhay mo, lalong-lalo na kung may pasisimulan siya kahit papaano. At yan ay ang pananampalataya mo. Give God something to work with. Give God something to put on His finger. Give God something to start with. Your faith.
Kapatid, ang dami nang nangyaring milagro sa buhay mo. Look back, try to look back. Yung mga milagro ngayon, in fact, yung simpleng pagising mo, kaninang umaga, yung bukas, may negosyo ka pa rin, may trabaho ka pa rin. Ang dami mo ng problemang nalampasan. Lahat ng yan ay mga milagro. Hindi mo hiningi yan. Hindi ka conscious dyan. Hindi ka aware dyan. Kusang ibinigay ng Diyos sa'yo at patuloy na binibigay ng Diyos sa'yo, mga milagro yan. Hindi mo alam. Yun pa kayang milagro na conscious ka. Yun pa kayang milagro na buong puso mong hihilingin sa Kanya. Pagalingin mo ako. Iayos mo ang buhay ko. Gusto ko nang makalipas ang problemang ito. Yun pa kaya ang hindi niya ibigay sa'yo. Lalong-lalo na kung solid ang pananampalataya mo. At tulad ng sabi ko noong nakaraang linggo, sana hindi nyo nakalimutan ito. Kahit gaano kaliit ang pananampalataya mo, wala ng lahat, wag lang yan. Kasi yan ang pagsisimula ng Panginoon ng marami pang mga himala at magandang mangyayari sa iyong buhay. Let us open our eyes. Things are not always according to our control. Things will not always turn out according to what we want. Kahit nag-iingat ka, kahit nagsisikap ka, may mangyayari pa rin aberya. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito na hindi perpekto. Pero nandun yung thrill na dahil magpapakabuting tao ako, alam ko na kahit pangit pa, may pangit pang mangyari sa buhay ko, pwedeng gamitin ito ni Lord upang magdulot din ng kabutihan sa buhay ko. Nandun yung thrill. Hindi ko nga po alam kung bakit nandun din yung thrill sa paggawa ng masama. Ito nga daw ang nagiging dahilan kung bakit ang tao nasasadlak sa masama. Kasi nandun yung thrill Nandun yung thrill sa pangangalo niya, nandun yung thrill sa pagnanakaw, nandun yung thrill sa hindi pagsasabi ng totoo. Nasaan yung thrill doon? Yung thrill na hindi ka nahuli? Come on! Nandun lang yung thrill habang hindi ka nahuli. Pero tandaan mo, ang anumang pangit na ginagawa mo, pangit din ang kahinat na nito. Kaya yung thrill ay binibigay sa iyo ng demonyo, panluloko lamang yon upang mas lalo kang malugmok sa pagkakasala mo. So wake up! Ang tunay na thrill ay yung pananatili at laging paggawa ng mabuti. Yung thrill na anuman ang mangyari sa buhay ko, I know that I am safe. I know I will be okay sapagkat God will be with me along the way and He will handle me with so much love and care. Hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan, pero ibigay natin ang ating buhay sa Diyos na po pwedeng kontrolin ng lahat para sa ating kabutihan. Ang payo ko, let us replace yung takot natin with thrill and excitement. Let us be more thrilled, more excited than frightened. Paano mangyayari yan? We commit ourselves to God. Lord, magpapakabuti na po talaga ako. Pipilitin talagang yung mabuti na. Yung mga masama na nagagawa ko, hindi ko na talaga gagawin. Mas magiging caring, mas magiging loving ako, mas magiging thoughtful ako, mas magiging helpful ako. I'll stay away from those people and from those things na alam kong nagkakasala ako. Talagang pipilitin ko. Magpapakabuting tao na ako. Mananatili na ako sa mabuti. Ibibigay ko na sa iyo ng buong buo ang aking sarili. Yun. Kapag ganon ang commitment natin and we really mean it, we will really do it, magkaroon naman tayo ng takot, konti na lang yan. Konti na lang. Sapagkat mapapalitan niya ng kumpiyansa, ang Diyos ang bahala sa buhay ko. Every day, kung yan ang gagawin natin, our mantra will be, ako'y magpapakabuti, ang Diyos na ang bahala sa kung ano ang pwedeng mangyari. Yun naman talaga ang dapat nating maging attitude I will do my part, I will do my best, and God will take care of the rest. Ako'y magpapakabuti, I'll trust in God, that is our responsibility. Now, as regards the outcome, kung ano pwedeng mangyayari, that is already God's responsibility. Na alam naman natin, will always turn out mabuti sa huli. With that, we will be more stress-free,
worry-free, and if ever may pangit na mangyari, rest assured, we will have our own transfiguration story. Ano yung transfiguration story? Yung story ng buhay natin na nagpakabuti, nagsikap, yes, nasaktan, yes, nahirapan, pero naging matagumpay sa huli. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa misang ito. Amen. Ilalagay ka ng Panginoon sa sitwasyon kung saan mas lalo ka pa niyang ibe-bless. Basta, naging karapat-dapat ka sa mga naunang blessings niya. At tulad nung may minisahan ako kagabi, 90 plus years old na si nanay. Maaga siyang nabiyuda. Tinaguyod niya ang lahat. Marami silang mga anak mag-asawa. And accomplished na lahat sila. Mga anak niya kakatuwa. Sabi ko dun sa misa ko, pasalamatan niyo ang Diyos dahil blessed kayo. Pero pasalamatan niyo rin ang nanay niyo sapagkat dahil sa kanya, yung mga blessings ng Diyos na doble, na triple, dumami ng dumami dahil naging tapat na katiwala ang nanay ninyo para sa pamilya ninyo. Ipinagkatiwala kayo ng Diyos sa Kanya, naging mabuti siyang asawa at ina. Kaya dumami yung biyaya ninyo. Hindi nyo maaabot. Yung naabot nyo ngayon, kundi dahil sa nanay ninyo. Yes! Blessing yan ng Panginoon. Pero kung wala ang nanay ninyo, hindi mo mas ma-enjoy yan ngayon. Kaya kapatid, blessed man ang pamilya mo ngayon, ano man ang problema, yan ay dahil sa Panginoon. Pero yan din ay dahil sa iyong partisipasyon. Kaya, kahit feeling mo ikaw na lang lagi ang nagdadala, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi ikaw talaga yung sikreto kung bakit yung biyaya dumadaloy mula sa Kanya at napupunta, nagsasanga-sanga sa iyong pamilya. Paano na lamang sila kung bibigay ka? Ha? So, isipin po natin yon, ha? Na yung mga blessings na nare-receive natin, ito ay jumping board pa for more blessings. Provided, maging katiwa-tiwala tayo, mas maging mabuti tayo, mas isipin natin ng ating kapwa-tao, ang ating pamilya, mas maging matyaga, mas maging masakit, mas maging mapagmahal tayo. Mas lalo pa yung mga blessings na yan, maniwala ka. Tama! Ang blessings naman ay walang kondisyon. Pwede naman tayong bigyan ng blessing ng Panginoon nang walang man's participation. Pero doon mas nagmumultiply yung blessing na yun. May mga blessings kasi ang Panginoon na hindi niya ibibigay sa iyo hanggat hindi ka pa handa dito. Ikaw ba na magulang, magbibigay ka ng tunay na kotse sa anak mo? Kung 12 years old pa lang ito, adik ka? Siyempre, dapat mag-mature muna siya, di ba? Magsanay muna. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Mas marami siyang blessings na ibibigay, provided na ready na tayo. Yes, I know this somehow sounds not so great. Halimbawa, sa mga taong ready na, sa mga biyaya na hinihiling nila, pero hanggang ngayon hindi pa rin nila makuha. Halimbawa, yung biyaya ng anak. Lord, tagal na po namin walang anak. Kahit isa lang po sana, Lord. Kahit isa lang. Please lang. Halimbawa, yung biyaya ng kalusugan, Lord, gumaling na po sa anak ko, yung mahal ko para maayos ko na yung pamilya ko, magawa ko na yung mga gagawin ko. Lord, ready na ako para sa biyaya na ito. O kaya yung biyaya ng asawa, Lord, ano pa bang ire-ready ko? 45 na ako. Mahirap yun. Yung readiness, nandun na eh. Bakit wala pang blessing? Bakit wala pang grace? Kapatid, ang dasal ko, makuha mo pa rin yung mga grace na yan. Yung mga gusto mong yan. Pero hindi man, tandaan mo, ang mga blessings ay hindi lang mga yan. Tandaan mo, ang Diyos din ay madiskarte, maparaan sa mga blessings na sa atin ay Kanyang inilalaan. Hindi ka man niya mapagbigyan sa isa o dalawang blessing, babawi siya sa ibang mga blessings. And more than all these blessings, sana ang masilingin natin ay ang Kanyang abiding presence na maramdaman natin. Hindi lamang yung mga biyaya na ating hinihiling, kundi siya na source of all these blessings. At mangyayari yon kung kahit wala tayong hihilingin, magdarasal at magsisimba pa rin. Mangyayari yon lalong-lalo na
kung kahit hindi pa rin natin nakukuha, matagal na ang ating hinihiling, tayo ay magdarasal, magsisimba, at sasampalataya pa rin. Kasi doon, pinapakita mo na sa Kanya. Mahalaga yung mga hinihiling ko. Pero mas mahalaga na maramdaman kita, Lord, dito. Napakahalaga nun! Kasi darating ang pagkakataon. Ano man ang mga blessings natin sa buhay, iiwan natin lahat niyan. Kapag nasa bani ka ng karamdaman, makikita mo ang pinakamahalaga. Hindi ang lahat ng ito, kundi ang source ng lahat ng ito, si Kristo dapat nasa puso ko. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Sabi nga po ng isang quote, every day may not be good, but there is something good in every day. Pwedeng hindi laging maganda araw-araw, pero sa loob ng isang araw, siguradong may magandang biyaya ang Diyos sa ating buhay. Kayo po ba, kagabi, nakapagdasal ng ganito, Lord, sana po bukas, buhay pa ako. I don't know with you, pero ako, salamat Lord, hindi ako nakapagdasal. Pero hanggang ngayon, buhay ako. Hindi ko na ipagdasal na sana hanggang ngayon, pari ako. Hindi mo na ipagdasal na sana hanggang ngayon, kapiling mo ang mga mahal mo. Hindi mo na ipagdadasal araw-araw na sana may negosyo ka pa rin, may trabaho ka pa rin. Pero ano? Itong mga hindi mo ipinagdarasal na ito, na patuloy na binibigay ng Panginoon sa iyo, isipin mo, hindi ba mas mahalagang dihamak ang lahat ng ito kaysa mga blessing na hinihingi mo, pero hindi mo pa nakukuha sa buhay? Ang nakikita mo ay ang traffic. Hindi mo man nakikita, may sasakyan ka, kaya nata-traffic ka. Or at least, may pamasahe ka. Ang nakikita ng mga dumadaan dito, lalong-lalo na tuwing sasapit ang linggo, yung traffic, napaka-traffic eka niyan. Dami eka kasi nagsisimba dyan. Buisit na yan. Kaya makikita mo, bubusina yung mga sasakyan. Parang mga nagmumura sa busina. Ang hindi nila nakikita, hindi mo nakikita. Nakatutulong yung lugar na ito para ma-inspire ang maraming tao. And for all you know, kaming mga dito nagsisimba ay nagdarasal hindi lang para sa amin, kundi para sa buong bayan. Kasama ka na hindi nagsisimba. Ang nakikita mo ay yung ang dami mong labahin. Yan, dami na namang labahin. Tambak na naman. Okay. Pero sana makita mo rin, kaya ka maraming labahin, buo ang pamilya mo. Buhay silang lahat. Wala pang nawawala at least naliligo sila. Gusto mo, hindi na. Mag-amihimagsikan na. Nakikita mo ang daming hugasin, okay. Pero pwede ka naman tulungan kahit pa paano ng iba. Dapat ang mas makita mo, may inihahain kang pagkain. Hindi ka nagdidildil sa asin. Tama, nakikita mo na, gulong-gulo na naman. Ang daming mga laruan, ang daming mga gamit ng bata. Nakawiwindang yan talaga. Pero sana makita mo rin, ching, di ba may mga kakilala ka? Ako may mga kakilala ako hanggang ngayon pinagdarasal ko na magkaanak na. Kasi yung mga binili nilang gamit para sa mga anak sana nila, yung mga binili nilang laruan, pinagmamasdan na lamang nila, hindi magulo kasi wala silang anak kahit isa. Kagabi meron akong kausap. May sakit siya, stage 4 cancer. Malamang nanonood siya. I love you po, ate. Ang gustong-gusto kong sinabi niya, Father, nakahanda na naman ako. At kahit minsan, hindi ko kinuwestiyon ng Diyos kung bakit ganito ang sakit ko. Hindi ko siya kinuwestiyon. Bakit ako? Sa loob-loob ko, ano gusto mo ako? Pero hindi niya sinabi yun. Hindi nga niya kinukwestiyon ng Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, ate, yan palang malaki ng biyaya. Akala mo lang ikaw yung sumasampalataya sa Kanya. Akala mo lang ikaw yung nakakapit sa Kanya. Ang hindi mo alam, siyang nakakapit sa iyo. Hawak-hawak ka niya na para pang sinasabi niya sa iyo, huwag kang magtatampo ha. May mga mas maganda pa akong plano para sa iyo. Kapit lang, balang araw maintindihan mo. Blessing you! Blessing you! Sapagkat ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin, ay hindi yung magkasakit tayo, hindi yung mamatay tayo, kundi yung magtampo tayo at malayo tayo sa Panginoon. Yung ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin.
At tandaan natin ang blessing na po pwedeng mangyari sa atin. Ang pinakamaganda ay yung maramdaman mo habang ikay nabubuhay dito sa mundo. Ano man ang mangyari sa buhay mo, ang Diyos ay kasama mo. Hindi naman niya ipinangako talaga na mawawala ang lahat ng ating mga problema. Ang ipinangako niya, ikaw ay sasamahan ko. Kaya't kapag yan ay nararamdaman mo, yun ang blessing sa buhay mo. Hindi yung wala kang problema, kundi yung kahit wala kang problema o may problema ka, ramdam mo, kasama mo siya. And ultimately, ang pinakamahalagang blessing ay yung tayo ay kanyang makasama. Kaya kung ano man yung hinihiling mo na makakaapekto sa layunin niya, na ikaw ay makasama niya sa langit, kung yun ay makapagpapalayo sa iyo sa kanya, hindi niya ibibigay yun. In the same vein of thought, na kahit yung problema na alam niya, na kapag nangyari sa buhay mo ay mas mapapalapit ka sa Kanya, i-allow niya. Kasi more than the blessing and even, lalo na, more than the suffering, ultimately, ang gusto ng Diyos, ikaw ay Kanyang makapiling. Pagpunta natin ng langit, lahat ng yan ay maintindihan natin. Pagpunta natin ng langit at sabihin natin, ay tama, sulit. Ay, dapat pala dati na ako namatay eh. Totoo. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa ating first reading, ano man ang blessing na ibinigay ko noon sa pamamagitan ni Aaron, ibibigay ko sa iyo ngayon. Ano ang sabi niya? I will bless you and keep you. Pero parang sinasabi sa atin ng Panginoon, like Mary, also keep me sa puso mo. Yung alaala ng mga blessings ko, lagi mong isipin sa puso at buhay mo. Napanood ko eksena, Superman series o kaya pelikula. May nagliliyab na building, hanggang tupok na tupok. Merong isang lalaki na kinakailangan iligtas. Superman, bilis. Kinuha niya yung lalaki, nilipad niya. He flew him out of the burning building. Yay! Ligtas na. Kaya lang ang Superman, hindi nagtigil sa kakalipad. Lipad ng lipad. Hanggang sa outer space na. Kaya makikita mo yung eksena nung iniligtas yung lalaki from the burning building, masaya, ay, salamat. Pero nung umangat, nasa Pluto na yata. Sabi nung lalaki, teka, iniligtas ako mula sa nag-aapoy na building ngayon. Papatayin ako sa kaba dito. Nang ma-sense ito ni Superman, sabi ni Superman sa kanya, what makes you think na ako na nagligtas sa iyo kanina ang magbabagsak sa iyo ngayon? What makes you think na iniligtas kita para lamang ngayon ay ipahama kita? Kapatid, fiction lang yon. Ang totoong Superman natin ay ang ating super na Panginoon. Ang dami nating pinagdaanan, tinulungan kita, ang daming problema, naisalba. Nagkaroon pa ng pandemya, hanggang ngayon may pandemya, tinulungan kita. What makes you think na sinamahan kita hanggang ngayon, iiwan kita, magdating ng, no, hindi ako ganon. Hindi ganon ang Panginoon. Yun sana mga kapatid ang ating nakita, ha? Basahin po ninyo yung sinasabi sa Psalm 23 verse 5. At maliwanag ang sasabihin doon, in front of my enemies, in the presence of my enemies, the Lord will prepare a table for me. Ipaghahanda ako ng Diyos. Yan ay simbolo ng tagumpay sa harap ng aking mga kaaway. Di po ba? Kung meron mang napakasarap na tagumpay, ay yan ay sa harap ng mga tao na sa'yo'y umaaway o ng mga problema mo sa buhay. Wala nang masasarap ang tagumpay kung sa kabila ng lahat ng nangyayari sa'yo, sa tulong ng Panginoon ay napagtagumpayan mo ito. Take note, hindi sinasabi ng Salmo, kinakailangan mo nang wala ang kaaway. Kinakailangan mo nang walang problema sa buhay. And then God will prepare a table for us. No! Yes, may blessing kapag walang problema. Blessing yan. Pero wag natin kakalimutan that even in the midst of sufferings and problems, God can still and will still even more bless us. Sa katunayan, doon niya mas naipaparamdam ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal, when everything is not okay in our life. Kapatid, hindi mo kinakailangang i-edit ang buhay mo. Hindi mo kinakailangang sabihin sa sarili mo, wala akong problema, kung sa totoo lang, ang dami talaga.
Hindi mo kinakailangan sabihin sa sarili mo, masaya ako, kung sa totoo lang, nalulungkot ka at nanghihina ka na. Pero, kung si Kristo talaga ay nasa buhay mo at ang buhay mo ay nasa mga kamay ni Kristo, kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, pwede mo pa rin ma-feel, you'll emerge victorious at panalo sa kabila ng lahat ng ito. Maayos din ito, malalampasan ko rin ito. Iba ang pag-asa ng tao na nasa mga kamay ni Kristo. Kagabi nga po, nung magpe-prepare ako para sa humilyang ito, nakita ko yung isang caption na may picture sa FB. Isang lalaki na may hawak ng rosaryo. Ang sabi ng caption, sino mang may hawak nito, siguradong panalo, walang talo. Maganda, pero kulang palagay ko. Kasi di ba may mga pagkakataong rosaryo ka ng rosaryo, simba ka ng simba, tapos darating na yung mga problema, feeling mo very down ka. Kaya nga susumbatan mo pa ang Diyos. Nagro-rosaryo naman ako, nagsisimba naman ako, bakit ganito? Kaya kulang yung mga ginagawa natin sa relihiyon. Kung hindi ito hahantong sa isang malalim na relasyon sa Panginoon. Tama na maghawak ng rosaryo, pero dapat mag-lead ito sa paghawak sa buhay natin ng ating Panginoong Jesucristo. Doon mas mararamdaman mo, sa kabila ng mga problema, malaki ang pag-asa. Mayorya ka, mananalo at mananalo ka. Kaya mga kapatid, isa ring dahilan kung bakit nakalambong ang mga imahe ay upang sabihin sa atin, hindi naman mahalaga kung minsan yung pagtingin natin sa Diyos. Ang mahalaga kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. You are valuable. You are the apple of the eyes of God. Mahal ka niya. Yun ang challenge. Hindi lang yung ipakita natin sa Panginoon na mahal natin siya, kundi yung maniwala ka talaga. Maramdaman mo talaga. Makakumbinsi ka talaga na mahal ka niya. Yun ang mas magpapatatag sa atin sa gitna ng problema. Hindi yung pagmamahal natin sa Diyos, kundi yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Kahit na may problema ka ngayon, at kahit na walang kasiguraduhan, bukas makalawa, solve na ba yung problema? Magkakasundo na ba ang pamilya? Magbabago na ba ang anak o ang irresponsableng asawa? Magkakaanak na nga ba? Matutupad na nga ba ang hinihiling mo sa kanya? Walang kasiguraduhan yon. Kapatid, kahit na may problema ka, ilalagay mo yon. Hindi ka tulad ng iba na nagsasabing, saka lang ako magsisimba kapag wala na akong problema. Hindi ka rin nakikinig sa iba na nagsasabing, ba't ka nagsisimba? May nangyayari ba sa buhay mo? Hindi ka naman kasi ganun ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay yung pananampalataya nung magnanakaw na nagsabi kay Jesus, alalahanin mo ko pag naghahari ka na. Isipin ninyo, nagdurusa siya, pati si Jesus nagdurusa. Pareho silang mamamatay. Walang pinapakitang kapangyarihan si Jesus, pero naniniwala siya na hari si Jesus. Ganun ang pananampalataya. Yun ang pananampalataya na hawakan mo. Sapagkat yun ang pananampalataya na magpapanalo sa iyo. At yun ang pananampalataya na maghahatid sa atin pare-pareho sa paraiso. Ito sana hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilalagay ka ng Panginoon sa sitwasyon kung saan mas lalo ka pa niyang ibe-bless. Basta, naging karapat-dapat ka sa mga naunang blessings niya. At tulad nung may minisahan ako kagabi, 90 plus years old na si nanay, maaga siyang nabiyuda, tinaguyod niya ang lahat, marami silang mga anak mag-asawa. And accomplished na lahat sila. Mga anak na kakatuwa. Sabi ko dun sa misa ko, pasalamatan niyo ang Diyos dahil blessed kayo. Pero pasalamatan nyo rin ang nanay nyo sapagkat dahil sa kanya, yung mga blessings ng Diyos na doble, na triple, dumami ng dumami dahil naging tapat na katiwala ang nanay ninyo para sa pamilya ninyo. Ipinagkatiwala kayo ng Diyos sa kanya, naging mabuti siyang asawa at ina. Kaya dumami yung biyaya ninyo. Hindi nyo maaabot yung naabot nyo ngayon, kundi dahil sa nanay niyo. Yes! Blessing yan ng Panginoon.
Pero kung wala ang nanay ninyo, hindi mo mas ma-enjoy yan ngayon. Kaya kapatid, blessed man ang pamilya mo ngayon, ano man ang problema, yan ay dahil sa Panginoon. Pero yan din ay dahil sa iyong partisipasyon. Kaya, kahit feeling mo ikaw na lang lagi ang nagdadala, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi ikaw talaga yung sikreto kung bakit yung biyaya dumadaloy mula sa Kanya at napupunta, nagsasanga-sanga sa iyong pamilya. Paano na lamang sila kung bibigay ka? Ha? So, isipin po natin yun, ha? Na yung mga blessings na nare-receive natin, ito ay jumping board pa for more blessings. Provided, maging katiwa-tiwala tayo, mas maging mabuti tayo, mas isipin natin ng ating kapwa-tao, ang ating pamilya, mas maging matyaga, mas maging masakit, mas maging mapagmahal tayo. Mas lalo pa yung mga blessings na yan, maniwala ka. Tama! Ang blessings naman ay walang kondisyon. Pwede naman tayong bigyan ng blessing ng Panginoon nang walang man's participation. Pero doon mas nagmumultiply yung blessing na yun. May mga blessings kasi ang Panginoon na hindi niya ibibigay sa iyo hanggat hindi ka pa handa dito. Ikaw ba na magulang, magbibigay ka ng tunay na kotse sa anak mo? Kung 12 years old pa lang ito, adik ka? Siyempre, dapat mag-mature muna siya, di ba? Magsanay muna. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Mas marami siyang blessings na ibibigay, provided na ready na tayo. Yes! I know this somehow sounds not so great. Halimbawa, sa mga taong ready na, sa mga biyaya na hinihiling nila, pero hanggang ngayon hindi pa rin nila makuha. Halimbawa, yung biyaya ng anak. Lord, tagal na po namin walang anak. Kahit isa lang po. Sana, Lord. Kahit isa lang. Please lang. Halimbawa, yung biyaya ng kalusugan. Lord, gumaling na po sa anak ko, yung mahal ko para maayos ko na yung pamilya ko, magawa ko na yung mga gagawin ko. Lord, ready na ako para sa biyaya na ito. O kaya yung biyaya ng asawa. Lord, ano ba bang ire-ready ko? 45 na ako. Mahirap yun. Yung readiness, nandun eh. Bakit wala pang blessing? Bakit wala pang grace? Kapatid, ang dasal ko, makuha mo pa rin yung mga grace na yan. Yung mga gusto mong yan. Pero hindi man. Tandaan mo, ang mga blessings ay hindi lang mga yan. Tandaan mo, ang Diyos din ay madiskarte, maparaan sa mga blessings na sa atin ay Kanyang inilalaan. Hindi ka man niya mapagbigyan sa isa o dalawang blessing, babawi siya sa ibang mga blessings. And more than all these blessings, sana ang masilingin natin ay ang Kanyang abiding presence na maramdaman natin. Hindi lamang yung mga biyaya na ating hinihiling, kundi siya na source of all these blessings. At mangyayari yon kung kahit wala tayong hihilingin, magdarasal at magsisimba pa rin. Mangyayari yon lalong-lalo na kung kahit hindi pa rin natin nakukuha, matagal na ang ating hinihiling, tayo ay magdarasal, magsisimba, at sasampalataya pa rin. Kasi doon, pinapakita mo na sa Kanya eh. Mahalaga yung mga hinihiling ko, pero mas mahalaga na maramdaman kita, Lord, dito. Napakahalaga nun! Kasi darating ang pagkakataon, ano man ang mga blessings natin sa buhay, iiwan natin lahat niyan. Kapag nasa mani ka ng karamdaman, makikita mo ang pinakamahalaga. Hindi ang lahat ng ito, kundi ang source ng lahat ng ito, si Kristo, dapat nasa puso ko. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. You don't have to be perfect. Things around you do not have to be perfect. People surrounding you do not have to be perfect for God to perfectly do His holy will in your life. You just have to trust Him. You just have to follow Him. And things, unti-unti, will be alright. So ano man ang kalalagayan mo ngayon, kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, sino man ang tao sa paligid mo ngayon, ano man ang nararanasan mo ngayon, ikaw ay nasa sitwasyon na pwedeng-pwede kang katagpuin at tulungan, gawa ng milagro sa buhay mo ng ating Panginoon. Remember, nag-ahayuma lamang ng lambat ang mga alagad nang tawagin sila ng Diyos, ng Panginoon. Nag-iigib lamang ng tubig yung babaeng Samaritana nang baguhin ni Kristo ang buhay niya.
Nagkakasala pa nga si Mateo bilang isang publikano. Ginagawa ang kanyang trabaho nang biglang tawagin siya ni Kristo. And so God will meet us where we are. Yang tatlong yan, ilan lang sa halimbawa yang nalagyes sa Diyos. They followed Him. They trusted Him. And then miracles, boom, happened to them. So kahit sino, kahit ano, pwedeng gawa ng Panginoon ng milagro. You may be thinking, lalong-lalo na kung sadsad ka na ngayon sa suliranin, Father, again, that's too good to be true. Hindi na para sa akin yan, siguro para sa katabi ko. Kasi ala na, wasak na ako. Baon na ako sa utang ko. Lugmok na ako sa bisyo ko. Wasak na ang pamilya ko. Parang wala nga ang magmamahal sa akin eh. Wala nang tumitingin sa akin. Wala nang nagpapahalaga. Hanggang dito na lamang ako. Wala nang mararating ang buhay ko. Okay? Pero ito sasabihin ko sa iyo. Kung naayos ng Diyos ang mundong ito, out of nothing, nang wala siyang pinasimulan, nang walang tulong ng kahit sino o kahit ano, kapatid, mas kayang-kaya niyang ayusin ang buhay mo. Lalong-lalo na kung may pasisimulan siya kahit papaano. At yan ay ang pananampalataya mo. Give God something to work with. Give God something to put on His finger. Give God something to start with. Your faith. Kapatid, ang dami nang nangyaring milagro sa buhay mo. Look back, try to look back. Yung mga milagro ngayon, in fact, yung simpleng pagising mo, kaninang umaga, yung bukas, may negosyo ka pa rin, may trabaho ka pa rin. Ang dami mo ng problemang nalampasan. Lahat ng yan ay mga milagro. Hindi mo hiningi yan. Hindi ka conscious dyan. Hindi ka aware dyan. Kusang ibinigay ng Diyos sa'yo at patuloy na binibigay ng Diyos sa'yo mga milagro ngayon. Hindi mo alam. Yun pa kayang milagro na conscious ka. Yun pa kayang milagro na buong puso mong hihilingin sa Kanya. Pagalingin mo ako. Iayos mo ang buhay ko. Gusto ko nang makalipas ang problemang ito. Yun pa kaya ang hindi niya ibigay sa'yo. Lalong-lalo na kung solid ang pananampalataya mo. At tulad ng sabi ko noong nakaraang linggo, sana hindi nyo nakalimutan ito. Kahit gaano kaliit ang pananampalataya mo, wala ng lahat, wag lang yan. Kasi yan ang pagsisimulan ng Panginoon ng marami pang mga himala at magandang mangyayari sa iyong buhay. Kamakailan ay mayroon akong nakausap. Sabi niya, Father, naiinggit ako sa iba. Bless sila. Ako itong madalas na nagdarasal, nagsisimba. Sabi ko sa kanya, una, huwag mo silang huhusgahan na hindi nagdarasal at nagsisimba. Huwag mong isiping mas mabuti ka kaysa sa kanila kasi yun ay pagkakasala. Pangalawa, hindi mo alam ang pagdaraanan pa nila. Ikatlo, ano ba yung blessing na tinutukoy mong nararanasan ng mga taong ito? Yung pera nila, yung kasikatan nila, yung kapangyarihan nila? Yun talaga? Ang blessings ay yun lang ba? Tandaan po ninyo, kahit ang pera, pwedeng hindi blessing. Bakit? Kung ang pera, hindi lang pera, pwedeng kasikatan, pwedeng yung very close na pamilya, pwedeng gamitin ng demonyo ang mga blessings na ito upang makalimutan mo ang Diyos at isipin mo, yun na lang talaga ang blessing na gusto niyang maranasan mo. Tandaan natin yun. Hindi porke mayaman ang tao, hindi porke walang problema yung tao, blessed na siya. Ay, tandaan po natin na hindi yun ang ultimate blessing na gusto ng Diyos na iparanas sa atin. Kung sa kanyang katanyagan, kung sa kanyang kasikatan, kung sa kanyang pagkakaroon ng happy family, kung sa kanyang pagkakaroon ng maraming pera, nalalayo siya sa Diyos at nakakalimutan niya ang Diyos. Hindi blessing yun. Ginagamit ng demonyo yung mga blessing na yun upang makalimutan ng tao ang ultimate blessing, God who is the source of all blessing. Ang taong may pera nga, ang taong sikat nga, ang taong okay ang pamilya nga, pero wala naman ang Diyos sa buhay niya. Matutulad daw yan sa halaman na nakatanim sa disyerto o ilang. Nakatanim, tumutubo, pero darating ang pagkakataon, mamamatay din yan. Bakit? Wala namang tubig masyado sa disyerto So for quite some time, tutubo yan. Pero darating ang pagkakataon, mamamatay rin yan. Ang tao, pagamat kipit sa pera, hindi okay ang pamilya, may problema, may sakit pa,
pero nasa sa buhay niya ang Diyos na totoong biyaya. Ito naman daw ay matutulad sa isang halaman o puno na nakatanim sa may batis, sagana sa tubig. So hindi natatakot na magtag-init o kaya'y maging tagtuyot sapagkat naroroon ang bukhal ng kaligayahan na nakatatagpuan sa Diyos lamang. Inasmuch as ano man yung mga blessings na yan sa buhay, material blessings, darating ang pagkakataon na mawawala yan. Ano yung darating na pagkakataon ngayon? Yung ating kamatayan. Sino bang pinaka-ating aasahan sa kamatayan? Lalo pat bago yung kamatayan yan, wala ka ng pag-asa kundi ang Panginoon lamang. Wala nang nandyan para sa iyo kundi ang Panginoon lamang. Wala nang saysay kahit ang pera mo kundi ang Panginoon lamang. Doon mo makikita ang Diyos talaga ang pinaka-mahalaga. Kaya sana, ngayon pa lang, yan ay ating madama. At mangyayari yan kung magiging faithful tayo sa pagtupad ng mga kondisyon ng blessings sa atin ng Panginoon. Na-overheard ko lang, may isang nagbiro sa isang tao na para bang nag-e-expect na tuparin niya yung ipinangako niya. Sabi nung narinig ko, ikaw na nga itong pinangakuan, gusto mo pa, tuparin ko? Sobra ka na. Meron palang gano'ng katwiran. Nangako na nga ako sa'yo. Gusto mo pa, tuparin ko? Sobra na to. Ay, mga kapatid, sa Diyos, para sa Kanya, hindi mahirap ang mangako. At lalong sa Diyos, para sa Kanya, hindi rin mahirap ang tuparin ang pangako niya. Medyo nade-delay lang, medyo nagiging mahirap lang kung hindi tayo tumutupad sa mga kondisyon niya. Kaya sana, mga kapatid, bago tayo humingi ng mga biyaya at kung naghihintay na rin tayo ng mga biyaya, huwag tayong magwala ng pag-asa basta sa paghihintay natin ng biyaya. Ito yung maging dahilan upang tayo mas mapalapit sa Kanya na pinakamahalagang biyaya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na misa. True to life story ng isang ex-NBA player, si Montes Williams. Ngayon, nagko-coach na lamang yata, assistant coach sa NBA. Meron siyang asawa, mabait silang dalawa sa Ingrid. Happy family. Maliliit pa yung mga anak nila. Isang araw, nagdadrive si Ingrid. May bumangga sa kanya. Overspeeding. Hindi siya, kundi yung bumangga sa kanya. And just like that, Montes lost Ingrid, his wife of 20 years. Because of someone's carelessness. Sa mga panahong yan, ang dali para sa kanila sisihin ng Diyos. Bakit ganun? Wala naman kami ginagawang masama. Wala kami inargabyadong tao. Hindi kami nagkulang sa iyo, tumutulong kami sa iba. Mabait na pamilya. Pero alam po ninyo, sa eulogy, bago ilibing si Ingrid, ang sabi ni Montes ay ganito, 1 John 4:16, God is love, God loves us. Sabi pa niya, in moments like this, it is easy to forget that. Totoo na. Mahal ako ng Diyos, pero bakit pag may dumating na problema, nakakalimutan kong mahal ako ng Diyos? Hindi nagbabago ang Diyos. Tapos sinudlong pa niya, Romans 8:28, God causes all things to work together for the good of those who love Him. Tapos dinugtong niya, this will work as hard as it is for me right now, for my family and you. Gaano man kahirap, I believe all this will work out. All things work together for the good of those who love Him. Hindi ko pa alam, hindi ko pa naintindihan kung paano magiging mabuti ang lahat na mata yung asawa ko, paano na ang mga anak ko, paano na kami. Pero naniniwala ako, hindi ko man maintindihan ngayon. Maintindihan ko rin pagdating ng panahon. Tapos nasabi pa niya, we didn't lose her. We didn't lose Ingrid. Because when you lose something, you cannot find it. I know exactly where she is. Alam ko kung nasaan siya. Nasa lang siya. Magkikita pa rin kaming dalawa. That's faith. Without this kind of faith, sabi ng Bible, it is impossible to please God. Kala natin natutuwa ang Diyos kapag nagsisimba tayo? Okay, siguro. Pero mas natutuwa ang Diyos kung kahit may problema tayo, nagsisimba tayo.
Yung kahit nakaganyan ka na lang, pero kumakapit ka pa rin. Kahit yung ilawan na sinasabi nga sa ating ebanghelyo, dapat may sinag lagi yan. Kahit umaandap-andap na yan dahil sa problema, okay lang, basta at least buhay, basta at least may liwanag, umaandap. Sabi naman ng Panginoon, kahit ang pananampalataya mo maliit na lang, pagyayamanin ko yan. Basta yung maliit na pananampalataya yan, wag mo nga alisin yan. Kasi hindi mo makikita kung paano ko gagawan ang lahat ng paraan. Kapatid, hindi nga natin nakikita eh. Pero may Diyos na nakakakita para sa atin. And so we entrust our life in His hands. Hindi naman natin maintindihan lahat eh. Gustuhin man ng Diyos na ipantindi sa atin, bakit nangyari ito, bakit ganon, hindi natin maintindihan. Lahat. Pero ang mahalaga, may nakakakita para sa atin ng lahat, may nakakaintindi para sa atin ng lahat, at unti-unti, ibibigay niya sa atin yan. Basta kapit lang, all things will work out. Kayo na magulang, di ba kulang na lang minsan sabihin niyo sa anak ninyo, alam ko ginagawa ko. Kayo na mga magulang, hindi nga ba kahit naghihirap yung anak ninyo, natitiis nyo? Hindi. Pag walang saysay yung paghihirap, gagawa nyo ng paraan para maibsan yung paghihirap. Ayaw nyo yun, kaya nga kayo nagsisikap. Ayaw yung maranasan ng mga anak nyo, yung mga naging pagsisikap. Pero kapag alam ninyo na kung paanong naghirap kayo at nakatulong yun sa inyo, kahit naghihirap yung anak nyo, titiisin nyo. Bakit? Alam nyong makatutulong. Mas lalong ganun ang Diyos. Kaya sana ha, huwag mawawala ng pag-asa. Ano man ang problema, unti-unti, malalampasan mo, maniwala ka. Hindi ako ang nagsabi, ang Diyos ang nagsabi, hindi ako. Hindi mo maririnig ang mensaheng ito kung wala ng magandang balak ang Diyos sa iyo sa kabila ng malalaking problema mo. Hindi kaya ang kahulugan ng buhay ay wala talaga sa mga material na bagay kung wala naman ang Diyos sa ating buhay. Kung walang pakikisama sa kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan, malinis na konsensya, matibay na pananampalataya, kung walang kabaitan sa iyong pagkatao, kung walang honesty, fidelity sa asawa mo, kung walang pagmamahal sa pamilya mo, anong silbi ng mga material na bagay? Wala yan. Hindi nga ba't ang kaligayahan ba ng buhay ay sa pagtupad ng ating mga plano sa buhay? Hindi naman, sapagkat in the first place, hindi naman talaga matutupad lahat according to our plan. At tulad ng hangal na mayaman, hindi naman niya pinlanong mamamatay siya. Katulad ng hindi mo rin pagplano sa pagluluko ng asawa mo, sa pagkakasakit ng mahal mo, sa pagkamatay ng mahal mo. Katulad ng hindi mo rin pagkaplano sa pagkabagsak ng negosyo mo, pagkabagsak ng anak mo sa pag-aaral nito. Katulad ng hindi mo rin pagkaplano na nagalit sa iyo ang mahal mo, hindi mo pinlano ang lahat ng ito. Kaya't ang kaligayahan ng buhay ay ang pag-surrender natin ng ating buhay sa Kanyang mga kamay, sapagkat He will make sense of all this. All the beautiful things, lalagyan niya ng kahulugan ito. All the bad things, kasalanan man natin o hindi, lalagyan din niya ng kahulugan ito. Kung papaanong kapag ang lahat ay pinagkatiwala natin sa Kanya, ang lahat ng mga pangit na nangyari sa ating buhay, kasalanan man natin o hindi, ay magiging parte ng ating kagandahan. Kung papaanong ang isang obra, hindi naman lahat ng anggulo na yan ay maganda. May mga pangit na shade yan, may mga pangit na tabas yan, pero bahagi yan ng Kanyang kagandahan. Ganon ang mangyayari sa atin. Kapag ang lahat ay pinasakamay natin ng Diyos natin. Kaya nga in that way, sino ba ang makapagbibigay ng kahulugan sa obra kundi yung may likha sa Kanya? Ganon din sa atin. Hindi tayo po pwedeng i-define ng mga kapwa natin kasi ang nakikita lamang nila ay bahagi lamang ng pagkatao natin. Hindi nila alam ang pinagdaraanan natin. Hindi nila alam ang mga struggles natin. Hindi nila alam yung mga iniisip at pinoproblema natin. Tanging ang Diyos lamang nakakaalam. Kahit nga ikaw you don't have to define yourself. Kasi kung minsan maawa ka sa sarili mo, bakit ganito ko? Ba't iniwan ako? Hindi ba ako mahal ng Diyos? Bakit nangyayari sa akin ang lahat ng ito? Ang tanging makapagde-define sa'yo ay yung naglikha sa'yo na may magandang plano para sa'yo. Ang Diyos lamang. Kaya nga sabi rin sa Ebanghelyo, deny yourself, na po pwede nating pakahulugan sa
kahit yung personal na pagtingin mo sa sarili mo, lalo pa kung disoriented ito, kalimutan mo yan. Ang mahalaga, maniwala ka. Mahal ka ng Diyos. Ano man ang yung mga pangit na nangyayari, may mangyayari pa rin mabuti. May magandang plano ang Diyos para sa iyo. Nag-iisa ka, you are unique. God loves you. God will save you. Just hold on. He will lead you safely in your life's journey. Kung yung masama, gagantihan mo ng masama, hindi mawawala yung masama. Pero kung yung masama, gagantihan mo ng mabuti, may tsansa na mawala yung masama. Kapag may ginawang masama sa iyo at ginantihan mo, remember, kaya nga inalis na ni Kristo yung an eye for an eye, a tooth for a tooth. Hindi nagpo-promote ng violence yan. Sinabi yung batas na yan para limitahan yung paghihigante. Pag isang ngipin lang dapat. Pero bakit ayaw ni Kristo yan? May tendency tayong malakas na kapag tayo'y naghigante, mas matindi. Hindi natin nakokontrol ang ating paghihigante. So isipin mo, ginawang ka ng masama, gumanti ka ng masama. Yung ginawa mo mas matindi. Kung ikaw man ay tama at siya man ang mali, hindi niya marirealize na mali siya. Sapagkat ginantihan mo siya ng mas matindi pa, iisipin niya, tama nga yung ginawa ko sa'yo. You see? Tama nga yung ginawa ko sa'yo. At one point, nagkuhuli pa. Tama ba yung ginawa ko sa kanya? Niloloko siya. Pag ginantihan mo siya, i-confirm niya sa isip niya, tama yung ginawa ko sa'yo. Walang hiyakang talaga. Naintindihan niyo po ba? Kaya napakahalaga ng hindi gaganti. Pero, stand ground ka pa rin. Standing your ground. Hindi ba yun ang sabi sa Proverbs 25:22? Kapag nagugutom ang kaaway mo, pakanin mo. Kapag nauuhaw, painumin mo. Kakataon mo na, lasunin mo na. Hindi. Hindi yun ang sinasabi sa Proverbs 25:22. Ang sinasabi, pakanin mo talaga, painumin mo. In doing so, ang sabi ng Proverbs, you will heap burning coals on his head. Parang nilagyan mo siya ng nag-aapoy na baga sa ulo niya. Pagkakataon mo na, sunugin mo na. Hindi. Ang sinasabi ng Proverbs 25:22, pag ginawa mo siya ng mabuti sa kabila ng masamang ginawa niya, kinukonsensya mo siya sa ginawa niya. Nangyari yan kay David. Si David, ilang beses pinagtangkaan ni Saul ang kanyang buhay. At one point, sinipat siya ni Saul, hindi lang tinamaan. Ganon katindi. Samantalang walang ginagawang masama si David sa kanya. At alang exaggeration yan, basahin po ninyo yun sa Book of Samuel. Maraming beses. Kung ikaw yun, anong gagawin mo? Paglilingkuran mo pa ba si Saul? Hindi na. Baka nga patayin mo pa. Dumating yung pagkakataon, nagkaroon ng pagkakataon, si David na patayin si Saul. Binubuyoy siya ng mga kasama niya, patay mo na para mawala ng problema. Total, ikaw naman ang hari talaga. Naiinggit lang siya. Hindi ginawa ni David. Ang ginawa ni David, pumiraso lang siya ng konting piraso sa damit ni Saul. At sinabi kay Saul ganito, pasensya na kung pumiraso ako sa damit mo, pero ito'y para patunayan ko sa iyo. Napiraso ko yung damit mo na hindi mo nalalaman, kaya kanina kayang-kaya kitang patayin nang hindi mo namamalayan. Umiyak si Saul. At isa sa mga una niyang pangungusap kay David, David, ikaw ang tama, mali ako. Nakonsensya si Saul. Ang buti ng ginagawa mo sa kabila ng marami kong masamang ginawa sa iyo. Hindi mo pinagtangka ng aking buhay bagamat ibinigay sa iyo ni Yahweh ang buhay ko sa iyong mga kamay. Sabi ni Saul kay David, pambihira ka? Kakaunti lang ang pupwedeng gumawa niyan. Totoo naman eh. Bibihira ang pupwedeng gumawa niyan. Sabi nga po ni Pope Francis last year sa Angelus, may sermon yun, sabi niya, turning the other cheek is not the withdrawal of the loser. Turning the other cheek is an action of someone with greater inner strength. Ang magpatawad, ang maging civil pa rin, kahit sa mga taong nakasasakit sa atin, hindi gawain niya ng mahina, gawain ng malakas yan. Kung gawain lang ng mahina yan, lahat tayo kaya natin gawin yan. In fact, habang nagsisermon ako ngayon, iniisip mo, hindi ko kayang gawin yan. Di ba? Gawain lang ng malakas yan. Pinagpatuloy ni Pope Francis, turning the other cheek is overcoming evil with good, which opens
a breach in the heart of the enemy. Sabi ni Pope Francis, kahit gaano katindi ang kasalanan sa iyo ng tao, maniwala ka. May kahit konti pa ring puwang ng kabutihan yan. At yung puwang ng kabutihan na yan, walang ibang makapagpapalaki ng puwang na yan, ng konting kabutihan na yan, kundi ang pagmamahal lang. So wag mong sasayangin yung tsansa na makonsensya pa siya sa ginawa niya sa iyo. Wag mong sasayangin ang tsansa, lalong-lalo na kung ang nagkasala sa iyo ay hindi naman iba sa iyo. May pinagsamahan naman kayo. Hindi man dumating yung pagkakataong mapanumbalik yung dati. Maging civil man lang. Hindi yung magtatalikdan na kayo. Hindi yung isusumpa nyo na isa't isa. Hindi yung kahit reunion, wala nang pagsasama talaga. Hindi yung itatakwil mo. Huwag ganon. Kasi kahit paano mayroon pang chance, huwag mo sasayangin yun. Palutangin mo sa pamamagitan ng pagmamahal mo yun. Tandaan po natin ang pinakamagandang paghihiganti is not to get even. Hindi yung makagawa ng masama sa gumawa sa'yo ng masama. Ang pinakamagandang paghihiganti sa tulong ng Diyos ay yung mawala ang masama. Yung makonsensya, yung gumawa sa'yo. Napakabuti ng asawa ko, ba't ka niloko? Napakabuti ng magulang ko, ba't hindi ko nirespeto? Napakabuti ng kapatid ko. Isang beses hindi niya ako napagbigyan, nagtampo ko, nakalimutan ko yung maraming beses na ginawa niya pagtulong sa akin. Napakabuti ng anak ko, tinakwil ko. Wala akong kontento. Kapatid, hindi mangyayari yun. Kapag puro masama ang ibibigay mo, dahil puro masama ang binigay niya sa'yo, huwag mong aalisin yung tsansa. Huwag. Kasi maapektuhan ka rin. Lalo na, kung hindi ibang tao yung nagkasala sa iyo. Mga kapatid, mahirap ito. Pero isipin po ninyo, hihingin ba sa atin ng Panginoon ito na hindi natin kakayanin? No. Ang sabi, be perfect as your Heavenly Father is perfect. Alam po ninyo, ang perfection sa Bible, yung something reaches its purpose for which it was created. Anong purpose natin ba tayo nilikha ng Diyos? Tayo'y kawangis ng Diyos. So may kakayanan tayong maging katulad ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa paraan ng ating pinag-uusapan. Hindi niyo po manaisip, Ang sabi sa Ebanghelyo, kapag nagpapatawa daw tayo magiging tunay na mga anak ng Diyos. Isipin niyo yun. Hindi sinabing kapag nagbibigay kayo, mas mahirap kasi ang magpatawad. Ibig sabihin ba nun, kapag nagpapatawad tayo lang ang anak ng Diyos? Yung iba hindi, kasi hindi sila nagpapatawad? Anak din sila ng Diyos. Kaya lang, lumulutang yung pagiging anak mo ng Diyos. In pleasing others, you cannot please everyone. Biruin mo, ang dami mong ginawa sa katawan mo, ang dami mong masasarap na pagkain na iniwasan, tiniis na hindi matikman para ma-maintain lang ang figure ng iyong katawan. Ang dami mong isinakripisya para sa negosyo, para sa trabaho, para sa pamilya mo. Maabot mo lang din ang pangarap mo, pero pag ito'y hindi tiningnan, hindi pinuri, hindi in-affirm, hindi pinahalaga ng tao, hindi ka magiging masaya. Kaya ako sinabi, na simple lang na maging masaya. At yun ay upang ang gawin natin ay ang kalooban ng Ama. Kung tayo magiging masaya. Hindi aksidente na nang magkatawang taong Diyos na si Jesus ay pinili niya maging mahirap lang. Kaya ipinanganak siya sa sabi-saban lang upang ipakita sa atin, simple lang. Hindi mo kinakailangan maging mayaman. Hindi mo kinakailangan maging napakatalino. Hindi mo kinakailangan maging napakamakapangyarihan upang ikaw ay maging masaya. Magpakatao ka lang, magpakabuti ka. Gawin mo ang kalooban ng lumikha sa iyo at magiging masaya ka ng totoo. Yes, kung minsan, mahirap gawin ang kalooban ng Diyos. Mahirap magpakabuti. But come to think of it, we are made for this. We are made that way. Nilikha tayo ng Diyos na mabuti. Kaya dapat maging simple lang ang maging pagpapakabuti. Pagpapakatao, ginagawa lang talaga natin komplikado. Ilikha tayong kalugod-lugod ng Diyos. Pero anong ginawa ng tao? Ginawa natin komplikado.
Ang sabi naman ng Diyos, malinaw na malinaw, pwede mong kainin ng lahat, wag lang yung bunga niyan. Abang ginawang komplikado ng tao. Bakit lahat pwede kainin? Ito hindi. Ay, hindi pwede. Dapat kainin ko rin yan. Dapat matikmatingman ko rin yan. O diba? Simple lang naman. Mahalin mo ang asawa mo, maging faithful ka. Hindi naman siya mapagmahal sa akin. Ganito siya, ganun siya. Maging marespeto ka, igalang mo ang iyong ama at ina. Kapatid mo, wag mo ituring na iba. Napakasimple niyan. Ang dami-dami nating ginagawang dahilan upang makatungtong tayo sa kasalanan. Ginagawa din naman ng iba. Pwede na yan. Hindi na kasalanan na yan. Kaya sa halip na ma-maintain natin na tayo'y malinis, na tayo ay mabuti, na tayo ay masaya, sinisira, binababoy, at pinarurumi tayo ng pagkakasala. Kapatid, again, simple lang, upang tayo maging masaya. Gawin natin ang kalooban ng Ama. Maging mabuti lang, magiging masaya ka. Di ba sinasabi natin, kasabihan yung, walang taong mapagbigay ang namatay ng dilat ang matao mahirap. Kasi pinagpapala ng Diyos sa mga taong mapagbigay. Totoo yan. Pero pwede na natin sabihin, walang taong mabait ang namatay ng mapait. I mean, malungkot. May pagsisisi. May galit, may inggit. Walang ganong mabait na namatay. Lahat ng mabait nabubuhay at masayang namamatay. So yun sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Paniting gawing komplikado ang buhay. Maging mabait ako at magiging masaya ako. Di ba, ganun din naman ang prayer natin para sa kapwa natin, lalo na para sa mga taong sa atin ay mahalaga. Kapag tapos ng communion at nagbe-bless ako, di ba, nag-ahawak-hawak pa kayo ng kamay, lalong-lalo na mga mag-asawa, magkakapatid, mag-ina, mag-ama. Sigurado ko, di naman kayo nagdarasal na, sana manatiling gwapo at maganda itong asawa ko. Sana maging kilala balang araw itong anak ko. Sana yumaman itong... Hindi. Sigurado ko kung nagdarasal man kayo, kapag birthday ninyo, kapag bagong taon, kapag Pasko, kung nagdarasal kayo ng material na bagay, lalo na pag nagsisimba kayo, sigurado ko, ang unang-una, o kung hindi man nauna, ay pilit na inihahabol ninyo, Lord, pero sana higit sa lahat, maging maayos ang pamilya ko. Ibig sabihin, maging faithful yung asawa ko lagi sa akin. Ibig sabihin, maging masunod rin yung mga anak ko, marespeto sa akin. Ibig sabihin, magmahalan ang mga anak ko. Ibig sabihin, maging okay kami ng nanay ko, ng tatay ko, ang mga magulang ko, magmahalan ng totoo, maging okay kami ng kapatid ko. O diba? Yun yung pinagdarasal ninyo. Ang maging mabuting tao, ang mahal niyo. Ngayon, di man maging mabuti yung asawa, sorry. Di man maging mabuti yung isang miyembro ng pamilya, sorry to hear that, sorry to know that. Pero ikaw manatili kang mabuti. Huwag mong gagantihan ng masama. I mean, hindi niya iniaasikaso ang mga anak mo, pati ikaw gano'n na rin. I mean, nagmamataas siya, na kapatid mo, pati ikaw magmamataas na rin. Mabawasan man ang pamilya dahil sa pagiging masama niya, dahil sa pagiging hindi mabuti niya, hindi man maiwasan yon, manatili na lamang na intact yung natitira at mananatiling intact yung natitira kung magpapakabuti ka at yung iba. Sabi ng Diyos patungkol sa ating Panginoong Hesus, lubos kitang kinalulugdan. Ang ibig sabihin, again, ang kinalulugdan, gusto niyang nakikita. So, ibig sabihin, walang moment sa buhay ni Jesus na hindi siya tinitingnan ng tatay ng Diyos Ama. Ganon din ang ginamit para kay Elizabeth at Zacarias, kapwa sila kalugod-lugod sa Diyos. Ganon din ang ginamit na description kay Mama Mary. Siya'y kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, lagi silang tinitingnan ng Diyos. Kasi sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa buhay nila, sa kabila ng mga pangit na sinabi tungkol sa kanila o ginawa sa kanila, nanatili silang nagmamahal sa Kanya at sa isa't isa. Kaya naman na-bless sila. Kasi hindi po pwedeng nagpapakabuti ka, merong moments sa buhay mo
na hindi ka titigan ng Diyos. Wala. Sa Bible ang sinasabing God turns away His face from the proud men, yung mga taong gumagawa ng kasalanan, yung mga taong mayabang, yun, inaalis niya yung tingin niya. Pero sa taong nagpapakabuti, nagpapakabuting asawa ka, magulang, kapatid, lahat ng nangyayari sa iyo, alam ng Diyos. Kaya hindi pwedeng hindi Kanya tulungan kung kinakailangan mo man ng tulong niya. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating banal na misa upang tunay nga tayong maging masaya. Kamakailan ay meron akong nakausap. Sabi niya, Father, naiinggit ako sa iba. Bless sila. Ako itong madalas na nagdarasal, nagsisimba. Sabi ko sa kanya, una, huwag mo silang huhusgahan na hindi nagdarasal at nagsisimba. Huwag mong isiping mas mabuti ka kaysa sa kanila kasi yun ay pagkakasala. Pangalawa, hindi mo alam ang pagdaraanan pa nila. Ikatlo, ano ba yung blessing na tinutukoy mong nararanasan ng mga taong ito? Yung pera nila, yung kasikatan nila, yung kapangyarihan nila? Yun talaga? Ang blessings ay yun lang ba? Tandaan po ninyo, kahit ang pera, pwedeng hindi blessing. Bakit? Kung ang pera, hindi lang pera, pwedeng kasikatan, pwedeng yung very close na pamilya, pwedeng gamitin ng demonyo ang mga blessings na ito upang makalimutan mo ang Diyos at isipin mo, yun na lang talaga ang blessing na gusto niyang maranasan mo. Tandaan natin yun. Hindi porke mayaman ang tao, hindi porke walang problema yung tao, blessed na siya. Ay, tandaan po natin na hindi yun ang ultimate blessing na gusto ng Diyos na iparanas sa atin. Kung sa kanyang katanyagan, kung sa kanyang kasikatan, kung sa kanyang pagkakaroon ng happy family, kung sa kanyang pagkakaroon ng maraming pera, nalalayo siya sa Diyos at nakakalimutan niya ang Diyos, hindi blessing yun. Ginagamit ng demonyo yung mga blessing na yon upang makalimutan ng tao ang ultimate blessing, God who is the source of all blessing. Ang taong may pera nga, ang taong sikat nga, ang taong okay ang pamilya nga, pero wala naman ang Diyos sa buhay niya. Matutulad daw yan sa halaman na nakatanim sa disyerto o ilang. Nakatanim, tumutubo, pero darating ang pagkakataon, mamamatay din yan. Bakit? Wala namang tubig masyado sa disyerto So for quite some time, tutubo yan. Pero darating ang pagkakataon, mamamatay rin yan. Ang tao, pagamat kipit sa pera, hindi okay ang pamilya, may problema, may sakit pa, pero nasa sa buhay niya ang Diyos na totoong biyaya. Ito naman daw ay matutulad sa isang halaman o puno na nakatanim sa may batis, sagana sa tubig. So hindi natatakot na magtag-init o kaya'y maging tagtuyot sapagkat naroroon ang bukhal ng kaligayahan na nakatatagpuan sa Diyos lamang. Inasmuch as ano man yung mga blessings na yan sa buhay, material blessings, darating ang pagkakataon na mawawala yan. Ano yung darating na pagkakataon ngayon? Yung ating kamatayan. Sino bang pinaka-ating aasahan sa kamatayan? Lalo pat bago yung kamatayan yan, wala ka ng pag-asa kundi ang Panginoon lamang. Wala nang nandyan para sa iyo kundi ang Panginoon lamang. Wala nang saysay kahit ang pera mo kundi ang Panginoon lamang. Doon mo makikita ang Diyos talaga ang pinaka-mahalaga. Kaya sana, ngayon pa lang, yan ay ating madama. At mangyayari yan kung magiging faithful tayo sa pagtupad ng mga kondisyon ng blessings sa atin ng Panginoon. Na-overheard ko lang, may isang nagbiro sa isang tao na para bang nag-e-expect na tuparin niya yung ipinangako niya. Sabi nung narinig ko, ikaw na nga itong pinangakuan, gusto mo pa, tuparin ko? Sobra ka na. Meron pa ng gano'ng katwiran. Nangako na nga ako sa'yo. Gusto mo pa, tuparin ko? Sobra na to. Ay, mga kapatid, sa Diyos, para sa Kanya, hindi mahirap ang mangako. At lalong sa Diyos, para sa Kanya, hindi rin mahirap ang tuparin ang pangako niya. Medyo nade-delay lang, medyo nagiging mahirap lang kung hindi tayo tumutupad sa mga kondisyon niya. Kaya sana, mga kapatid, bago tayo humingi ng mga biyaya at kung naghihintay na rin tayo ng mga biyaya, huwag tayong magwala ng pag-asa basta sa paghintay natin ng biyaya.
ito yung maging dahilan upang tayo mas mapalapit sa Kanya na pinakamahalagang biyaya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na misa. Sa Negros Occidental ay mayroong isang chapel doon na nabansagang the chapel or the church of the Angry Christ. Ang kapilya o simbahan ng galit na Kristo. Ang dahilan ay dahil sa may sanctuary niya, sa may bandang altar, may painting depicting Jesus as seemingly angry. Ayan. Nakita niyo na, mukha ngang galit. Di ba? Para bang kapag magdarasal ka dyan, ang una mong sasabihin kay Lord, Lord, gusto ko lang namang magdasal, ba't ka nagagalit? Pero, may dahilan yan. Ako ang basa ko dyan, ang maganda, isa sa mga magandang dahilan ng painting na yan ay, pinapakita niyan yung zeal, yung gana, yung gusto, o mas matindi pa, yung marugdob na pagnanais ni Jesus na gawin ang kalooban ng Ama sa mundo. Doing my Father's will is the food that sustains me. Sa ating gospel reading, I have come to set fire on the earth, and how I wish it will already blazing. Kaya nga, mapapansin po ninyo, yung puso niya dyan, emphasize na emphasize, parang Sacred Heart, pero napakalaki. Nandyan din may koronang tinik, signifying yung suffering, yung mga balakid, pero yung pusong yan ay nag-aalab sa pagmamahal sa Diyos at sa tao. Ibig sabihin, ang Diyos na si Jesus nang siya'y magkatawang tao ay decided na gawin ang kalooban ng Ama whatever it takes. Ganon din dapat tayo. If Jesus here is on fire, we should always be on fire also. Ilan sa atin ang may mga golden realizations? Ang buhay, hindi payamanan, pasayahan. Maikli lang ang buhay. Dapat hindi talaga puro pera ang iniisip. Dapat may panahon kay Lord. Dapat may panahon para magdasal. Dapat may panahon sa kapwa, sa pagtulong, lalong-lalo na panahon ng pagmamahal para sa pamilya. Ang dami nating magagandang realizations. Nasa na yun? Nagawa mo ba yun? Nasustain mo ba yun? Eto ba? Mas mabuti ka ba? Mas humble ka ba? Mas malawak ba ang pangunawa mo? Ngayon kaysa noon, sapagkat kung hindi gayon, tumatanda tayo pare-pareho ng paurong. At ang nangyayari, we are allowing the devil to quench that fire that God has started in our hearts. Huwag ganun. Huwag mong papayaang magkaganon. Ang diablo, kapag nakikita niya, desididong-desidido ka, on fire ka, na magpakabuting tao, magpakabuting asawa, magpakabuting jowa, magpakabuting kapatid, magpakabuting kaibigan, magpakabuting Kristiyano, at desididong-desidido ka, maalarma na ang diablo. Gagawin na niya ang lahat to cool you down, to distract you. Sa papaanong paraan? Pwedeng either by being burnout. At sabihin niya sa'yo, hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nahirapan? Lagi na lang ikaw. Ano ang bak nila? Wala. Pwede ba yun? Isipin mo muna ang sarili mo. Magtira ka sa sarili mo. Nakapagbigay ka na, hayaan mo na sila. Ayan tayo. Para maglaylo ka. Para mag-cool down ka sa pagiging mabuti mo sa iba. O kaya, by compromise. Nagsisimba ka naman okay lang yung may mga palso ka pang pag-uugali. Sinusunod mo naman yung sa pang-utos liban sa isa. Yung wag kang mangalo niya, okay na ngayon, at least yung siyang nasusunod mo. Okay lang yung mangalo niya ka, loyal ka naman sa asawa mo, hindi ka lang faithful. Bumabalik ka pa rin naman sa kanya, siya naman ang mahal mo, diba? Okay lang na wala kang panahon para sa pamilya mo, para sa mga anak mo, ibinibigay mo naman yung mga pangailangan nila, diba? Okay lang yun. Compromise. Para hindi mo ibibigay yung the best mo.
Minsan sasabihin sa akin ng Diablo, lalong-lalo na kung ilang oras na, ilang araw na wala pa akong maisip na humilya. Father Fidel, di ba 3 years ago, yan din naman ang gospel, ulitin mo na lang yung 3 years ago. So ang gagawin ko, pag inulit ko yon, hindi ko na maibibigay yung the best ko. Alam po ba ninyo, looking back, may records ako eh. Kapag pinipilit ko talaga na magdasal at mag-come up with another meaningful homily, mas maganda yung homily ko ngayon kesa noon. Ano ba? Ang gagawin ng Diablo, to cool you down, bibigyan ka ng mga problema. Katulad ng ginawa niya kay Job. Napakabuting tao ni Job. Binombard niya ng mga problema. Para pag naranasan mo yung problema sa negosyo, sa trabaho, either napakahirap o napakabigat, or either sa pamilya mo pa nangyari, yung bang napaka-intense ng problema na kapag naranasan mo ay masasabi mo yung expression, Brad, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ba? Kapag binuhusan ka ng malamig na tubig, natutulala ka, napipigilan ka, nag-cool down ka. Yan ang gagawin ng Diablo. Huwag mong pabayaang magkaganon. Kaya ituloy mo. Do not cool down. Do not back down. Do not settle down. Lalong-lalo na kung hindi pa tapos yung laban. May mga pagkakataon naman na parang napaka-dry. Yung pag ginagawa mo ang lahat, hindi nila nare-recognize, hindi ka nila napapahalagahan, ginagawa mo na ang lahat, pero parang walang magandang resulta. Nagdadasal ka, pero parang dry. Parang hindi siya nakikinig sa yung mga sinasabi sa kanya. Parang ang layo-layo niya. Kapatid, again, ituloy-tuloy mo lang. Tandaan mo, kahit mga dry moments yan, to remind you, dry leaves, dry woods, burn best. Kapag tuyo ang dahon, kapag tuyo ang kahoy, mas lalong mag-aapoy. Kapatid, kahit mga pagsubok na yan ay nararamdaman mo, ituloy mo yung pagiging desidido mo magpakabuting tao. And I assure you, wala nang makapapigil pa dito kahit ang demonyo. Do not give up. Sa mga kabataan na mahilig mag-shopping, daming pera eh. May nakita kang isang bagay. Ang dami mo ng sapatos eh. At alam mo na hindi mo siya pwedeng gamitin anytime soon. Ibili ka pa rin? May isang bagay na nakursunadahan mo lang kasi ang ganda eh. Bili ka na? Gayong alam mo na pwede mong hindi naman magamit talaga. Pero bibilin mo pa rin. The moment na binili mo yon and you keep that of course, ay magiging bahagi na yon ng mga valuable things sa buhay mo na sa totoo lang ay hindi naman valuable talaga. Pasensya na sa mga may edad na ha, nanonood si mama at si papa. Pero kung minsan, ganyan naman din ang mga nakatatanda. Yung, hindi na yung sa pagbili ha, yung mga gamit na pwede mo namang i-dispose na at ipamigay o kaya ibenta sa murang halaga. They'll keep it. Yan ang madalas namin pinagtatalunan ni mama. Kamakailan lang, sabi sa akin, anak! Yung mga ipinamibigay o binibenta sa murang halaga para pakinabangan ng iba, sayang yan! Magagamit pa yan! Sabi ko, kailan? Hindi ko lang alam. At sasabi ko sa kanya ganito, sasabihin ko na rin din po sa inyo, Mama, mga kapatid ko, mas magiging masaya po tayo kapag makikita natin na yung gamit natin ay makapagpapasaya ng ibang tao. Lalo pat kung ito'y nakaimbak lang at nakaburo lang sa aparador mo. Kaya ang idea, huwag ka nang bumili. Huwag ka nang tumanggap. O kaya, huwag ka nang mag-keep ng isang bagay na alam mo namang hindi mo kakailanganin talaga sa buhay. Ganon din ang nangyayari sa mga pangit nating karanasan. Na-hurt ka, na-disappoint ka. Okay lang yun. Kesa naman maging masaya ka, umiyak ka, pero ipagpag mo lang. Huwag kang mag-fall into that temptation na, sige kikimkimin ko, sige isipin ko, sige tatandaan ko, sige magpaplano ako, lalarasunin ko ang taong ito. Huwag ganun. Kasi the moment you keep it, parang yung gamit na hindi mo naman gagamitin, it becomes part of you, or you become part of it. It affects you. Isipin mo over and over again. You'll not just think about it. Over and over again, you'll think of it. You'll not just feel it, you'll feed it. Ay nako.
will be consumed by it. Let go and let God. Lalo pa sa mga bitterness, alam po ninyo, huwag na tayo mag-isip ng paghihigante. Pagpasa Diyos na lamang natin ang lahat. Yun naman din ang sabi niya, di ba? Vengeance is mine, not yours. Hayaan mo akong magigante para sa'yo. Hayaan mo ako magturo ng leksyon sa Kanya. Huwag na ikaw. Huwag mo nang intindihin yon. Move on with your buhay, with your life. Besides, anong sabi ng Panginoon? Sa Salmo, you will prepare a table for me in front of my enemies, in the sight of my enemies. Na para bang sinasabi ng Panginoon, kapag siya ang naghiganti para sa atin, sisiguraduhin niya na ito'y makikita ng mga taong sa atin ay nakasakit dati. Ibe-bless ka niya, malalaman ng mga nanira sa iyo. Itataas ka niya, malalaman ng mga nagchismis sa iyo. Gaganda ang buhay mo, malalaman niya ng mga nag-down sa iyo. Makakaahon ka sa pagkakasala mo, malalaman niya ng mga naghusga sa iyo. Yun ang pangako ng Panginoon. So ipaubaya mo na sa Kanya lahat ito. Brothers and sisters, alam po natin katangahan yung hayaan mo na lamang na nakawin ng mga magnanakaw ang mga mahalagang bagay sa iyong buhay. Ganon ang nangyayari kapag naglalagay tayo ng mga kalat sa ating puso't isipan. Hinahayaan nating nakawin ng mga negang ito, ang mga bagay na positibo dapat ay nasa buhay mo at buhay ko. Again, let go of all that bitterness and let God reign in our hearts. Tandaan po natin, ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang isang lugar. Ito ay more on isang sitwasyon o kalagayan kung saan ang peace, ang joy, ang happiness, all the good things ay ating nararamdaman. At mangyayari lamang yan, una kung susunod tayo sa Kanyang kalooban at kung ang ating puso, ang ating buhay ay ipapa-occupy natin sa Kanya lang. Amen. Talagang may reward na naghihintay para sa taong maagap, para sa taong nagtsatsaga, para sa taong nagsisipag. Yun yung sinasabi sa mabuting balita. Yun ang sistema sa salita ng Diyos, sa grasyang hatid ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya maliwanag ang sabi, to the one who has, yung meron at kanyang pinagyayaman, ina-apply, sinasabuhay ang salita ng Diyos sa kanyang buhay, more will be given and he will grow rich. Siya'y mananagana. But to one who has not, actually, hindi definitely has not He has something. Pero dahil hindi niya sinasabuhay, parang nothing na rin. To anyone who has not, even that he has will be taken away from him. Kasi hindi natin isinabuhay. Hindi natin i-apply sa buhay natin. Brothers and sisters, ganun ang grasyang hatid ng salita ng Diyos. Isabuhay natin at mas marami pa tayong mararamdamang grasya sa buhay natin. Yung salita ng Diyos na umiwas sa tukso, nako, mas patatatagin ka ng Panginoon laban sa mga tukso kapag ito ay in-apply mo sa buhay mo. Yung sinasabi ng Panginoon na kapag ikaw ay nagbigay, babalik sa iyo siksik, liglig at umaapaw, mararanasan mo yon. Kaya kapag naranasan mo yon, mas lalo kang magbibigay. Hindi mo maranasan yung siksik, liglig, umaapaw sapagkat hindi ka nagbibigay. So parang may doubt ka, totoo ba yan? Subukan mong i-apply at mararanasan mo sa iyong buhay. Yung sinasabi ng Panginoon na kapag nagpatawad ka, I will console you at maipaparamdam ko sa iyo na ikaw ay tunay na anak ko. I'm proud of you. Magpatawad ka kahit mahirap at mararanasan mo. God is like in heaven telling everyone, that's my son, that's my child, I'm proud of him. Yung magbalik ka mula sa iyong pagkakasala na sinasabi sa Ebanghelyo ay gano'n na lamang ang pagsasaya sa kalangitan. Kapatid, in a very supernatural way, maranasan mo yan. Kapag sa tindi ng kasalanan mo, nagbalik loob ka sa kandungan o kandili ng mapagmahal nating Ama. Kapatid, you want more? You will have more. Basta ipakita mo ang appreciation mo at ang effort mo na tinatambal mo sa salita ng Diyos, sa grasya ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, sa buhay mo. Actually, yun din ay ma-apply natin sa ating buhay. Sa mga ordinaryong
bagay sa ating buhay. Maging mas honest ka, mas maging diligent ka sa trabaho mo, mas ipopromote ka niya. Mas maging mapagmahal ka, malambing ka sa asawa mo, mas palalalimin ng Panginoon ang pagsasama niyong dalawa. Mas maging responsable ka at mapagmahal kang mga magulang, mas igagalang ka ng mga anak ninyo, ng mga anak mo. Mas maging mabuting anak ka at mas mararamdaman mo ang pagiging ina at tatay ng mga magulang mo. Mas maging caring kang kapatid at ang iyong kapatid sa iyo ay mas magiging expressive, mas maging mabuti kang tao at marami kang ma-attract na mabubuting bagay, marami kang mamamagnet na mabubuting bagay at pangyayari sa buhay na ito. Tama namang ang ulan ay pinasisinaya, pinababagsak ng Panginoon, both sa mabubuti at masama. Ang araw ay pinasisikan niya both sa mabuti at masama. Pero hindi po pwedeng mas makinabang yung masama. Mas makikinabang pa rin yung gumagawa ng mabuti. Sapagkat siya na mayroon at pinagyayaman niya, mas marami pa ang ibibigay niya. Romans 10:11, hindi mapapahiya kailanman ang sa Diyos ay sumasampalataya. Kaya pwede ba, huwag mong karakarakang tutuldukan o lalagyan ng period anumang pangit na yugto sa buhay mo kung sa totoo lang ay kamalang ang inilagay ng Diyos dito, sapagkat dudugtungan pa niya ng magandang storya ang buhay mo. Keep on trusting, keep on believing. Good things are still coming. Baka sineset up ka ng Panginoon sa isang matinding milagro na kapag binigay niya sa'yo, mas pupurihin mo siya at mas pupurihin siya ng tao dahil sa'yo. Tama namang magandang sharing kung minsan, gumising po ako kaninang umaga. Praise God, praise His goodness. May trabaho po ako araw-araw. Bukas may inaasahan akong trabaho kita. Praise God, His goodness. Maganda yon. Pero mga kapatid, parang ordinaryo yon. Sapagkat halos lahat naman tayo, marami sa atin ang may ganon. Pero yung patotoong ganito, stage 3 cancer po ako, pero gumaling ako. Praise God. Namatay po yung asawa ko. After a month, yung anak ko naman ang namatay. Pero nakaya ko. Praise God. Dati po, halos wala na kaming makain ang mga anak ko. Pero imbis na kumapit ako sa patalim, kay Lord ako kumapit, nakabangon ako. Maganda na po ang takbo ngayon ng aking negosyo. Praise God. Hindi ba't mas magandang patotoo yun? Anong malay mo? Yun ang gusto ng Diyos para sa'yo. Kaya kapatid, anuman ang mabigat, matindi mong problema ngayon, I suggest kapag nagdarasal ka, Lord, lalaban ako. Tulungan mo ako. At ipinapangako ko ngayon pa lang, kapag nalampasan ko ito sa tulong mo, ilalaan ko ang buong buhay ko sa pagpapatotoo ng ginawa mo sa aking milagro. Amen? Claim it. Claim it. Kaya kapatid, anuman ang matinding problema, huwag kang mawawala ng pag-asa. Good things are coming. Keep on trusting. Sige, kung hindi mo makontrol ang sarili mo, magtampo ka sa Kanya. Magalit ka sa Kanya. Tulad ni Marta, kulang na lang, aksyonan ko kanina. Panginoon, kung nandito ka, hindi namatay ang kapatid ko. Galit siya. Pero anong dinugtong niya? Pero kahit ngayon, naniniwala ako, anuman ang hilingin mo sa Diyos, ibibigay niya. Galit si Marta, pero nananampalataya pa rin siya. Ganun sana. Kapatid, parang ang Panginoon sa kabalyo noon, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pero, Ama, sa mga kamay mo, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Kung hindi mo kayang makontrol ang sarili mo, sige, magtampo ka. Ilabas mo yung nararamdaman mo. Pero, patuloy na sumampalataya ka. Sapagkat, I'm telling you this, God can handle, God can understand your anger, our anger, but not our unbelief. Tandaan ninyo, sa kabila ng nanggagalaiti sa galit ang mga Pariseo, gumagawa pa rin ng milagro si Kristo. Pero nang hindi sumampalataya sa Kanya, ang Kanyang mga sariling kababayan, hindi gumawa ng milagro si Kristo. Kaya kayang i-handle ng Diyos easily yung galit mo. Pero
patuloy kang sumampalataya kay Kristo. Kasi kailangan to para maibigay niya yung milagrong bubuhay muli sa buhay mo. Amen.